sa'yo. Kasi you can speak the truth right before their faces. Yeah. And I really hate when people do this, when they lie about other people. I hate liars. I really, Yeah. really hate liars. And then, because we know Pastor, we know his heart. We know the goodness of Pastor's heart. And we know that people like this criminal mind person, yung mababang pagkatao na ito, biro mo nagbabayad siya ng mga Mm, witnesses to lie about Pastor and correct. PRRD and the Vice President para sirain. 'Di ba anong klaseng Grabe. tao 'yan, 'di ba? Desperado. Grabe, tsaka walang kwentang tao. Alam mo, Risa Ontiveros, you take away everything, no? Take away everything. Let's just talk about you. There's just two words for you eh. Walang Yeah. kwenta. Wala kang kwenta yung pagkatao mo. Tugilan mo na yung ambition mo. Alam mo, bumalik ka na kung saan ka nang galing. At sana, hindi lang sana, mangyayari yon, nangyayari na walang matitira ni katiting na impluensya mo sa Pilipino kasi napakawalang hiya mo. Agree. Ma'am, doble po mga kababayan ang kanyang pananagutan. Bakit? Ang tampering and coercing of witnesses sa official committee hearing o legislative process ng Kongreso ay krimen. Pero kung ginawa mo ito bilang ikaw mismo senador at bilang committee chairperson ka pa, ginamit mong poder at kapangyarihan mo sa Senado, ginamit mong resources, yan po ay mas malala. Kaya I would agree kay Ma'am Lorena, these are patterns of criminal schemes na inilulunsad ni Ontiveros, both deliberate and historical. Kasi hindi ito first time na ibinulgar siya ni alias Rene. Yung paggamit niya ng 2 o 3 minor de edad na tinago nila ni Chel Jokno doon kay, I think the Archbishop was Ambo David. At nabuking ito nila Attorney Topacio at nila former Congressman Jing Paras para namang magsinungaling na naman sila sa anti-drug war campaign nila or expose o propaganda laban kay former President Duterte. Ito ay 3 or 4 na niyang beses na ginagawa. Ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan. Magandang araw, sambayan ng Pilipino, magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating bigwas ng agila. As usual po, katandem, kapartner ko po sa paglilingkod na ito, ang ating matapang na tagapagtaguyod ng boses ng mamamayang Pilipino, si Dr. Lorraine Marie Badoy. Ma'am, pagbati po ninyo sa ating mga suki at tagapagtaguyod ng bigwas ng agila. Yeah, magandang araw Eric at magandang araw sa aking mga kababayan. Maraming salamat at umuupo tayo ngayon dito at nagdidiskusyon tayo tungkol sa mga nagaganap sa ating bansa na mahahalaga. So kasi kailangan natin saklolohin ang ating bansa at ilagay sa tamang landas. No? Okay. Maraming salamat ma'am for joining today and stay tuned and keep on watching sa aming talakayan ni Ma'am Lorraine sapagkat mainit-init po na mga topiko ang pag-uusapan natin. Unahin po namin ni Ma'am Lorraine, ito pong lason na pinapakalat ng mga salot ng lipunan na nagtatago sa grupong Akbayan at ng kanilang mga kaalyado, mga hilaw na komunista to led by Risa Hontiveros, si Percy Boingiwi Sindanya, at si Laila de Lima. We're talking about itong malisyuso at baluktot na mga pinahayag nila hinggil sa di umano request ng Estados Unidos na gobyerno para ipa-extradite ang isa sa personalidad na tumayo para ipagtanggol ang demokrasya ng ating bayan, si Pastor Apollo Kibuloy. Kung saan ito pong pahayag nila ay nagpapakita ng lason ng malisyusong propaganda at mga baluktot na pananaw
na walang pinagkaiba sa ibinubuga na pangwawasak na mga pahayag ng CPP, NPA, NTF. Ma'am, I think unahin natin itong malisyuso na ginawa Virus. ni Yeah. Hontivirus, then magkokomentaryo kami ni Ma'am Lorraine at pakinggan niyo po ang aming mga pananaw. Ayan, ma'am, habang may screenshots tayo. Ang una kong babasahin yung kay Risa Ontiveros. Okay, there you go. So, Sige, ito ma'am. si 0.01%. Sabi niya, it's about time for Apollo Kibuloy to be extradited to the United States of America. Okay, Eric, dyan muna tayo magsimula. Sige, ma'am. Kasuklam-suklam itong sinasabi ni Risa Ontiveros. Kasi nandyan na nga si Pastor, no? Nasa judicial system na natin. Pero bakit niya sinasabi ito, no? Isang Pilipino na naman, gigipitin niya. Kasi bukong-buko si Risa Ontiveros, na tanim witness siya. Doon sa Senate hearing, pakita natin yung video na yon. Pakita natin yung video ni alias Rene. Kasi itong I-collapse muna natin ito, ma'am, or Yeah. i-minimize. Then Yeah. mag-upload tayo sa ating team ng video ni alias Rene na Yeah. nagpakita na ng kanyang mukha at ibinulgar niya po ang modus operandi Yeah. ni Hontiveros na tanim witness. Yeah. Because dito sa statement niya ito, makikita nyo na talagang sinisiraan niya si Pastor at ang KOJC. Okay, so ito kailangan mapanood din nyo ito kasi ito yung explanation kung bakit. Ayan, ito, ma'am. Okay. Sige, play natin. Naglo-loading pa ang ating technical team para po mapakinggan ninyo. Dito kami kinasuhan ni Hontiveros, no? Ako, sila Ma'am Lorraine. Ayan na, ma'am. Wala pa siyang audio, ha? Try natin. Minaayos pa, mga kababayan. At kung matatandaan ninyo, but before po namin babalikan ni Ma'am Lorraine yung buga ng lason sa pahayag ni Hontiveros, si alias Rene po ay hinawakan ito nila Hontiveros para ituloy ang kanyang tinatawag na one-woman committee showdown laban kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ. Ayan na siguro, ma'am, may audio na. Ako po si Michael Maurilio, si alias Rene. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot or kinidnap ng Kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Wala po ako sa pader ng Kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya, magpapatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. At handa po akong sa anumang mga legal na proseso. Senador Risa, hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Wag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga nasusuka ako sa iyo. Titindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran, pinilit, kinidnap ng Kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Ma'am Lorraine, mga kababayan, this is the second video kung saan po ininsulto ni Hontiveros si Michael Murillo, si alias Rene, nang una siyang naglabas ng confirmatory video na siya po'y pinilit, sinuhulan, dinaya at niloko ni Hontiveros para maging witness. Now, we will try to ask our technical support team ng Bigwas ng Aguila na makuha later ang first video bago itong second video ng pagsagot niya kay Hontiveros kung saan dinitalye ni alias Rene, ma'am, ang ginawang operation ni Hontiveros laban kay Pastor Kibuloy, kay Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte at sa Kingdom of Jesus Christ. Ma'am Lorraine. Now, in fact, the statements of Risa Ontiveros are libelous, and I hope that the legal team of Pastor will sue this woman pag sa tamang panahon. Okay, so Tama. I'll continue, ha? Meron pa bang i-share? Okay. Ito yung mamuna na binoking niya si Yeah, okay, Hontiveros. let's watch Yeah. it. Yeah.
Let's watch it. Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Senri Sauntiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Senri Sauntiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senri sa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Senrisa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Senri Sauntiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Blenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Noong February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yon nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Sen Risa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Ontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at makorner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin.
at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ang binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang kondo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo at hindi ginawa ni Pastoro ng Kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen Risa sa kanyang kondo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa kondo ni Sen Risa at nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research, yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni alias Jackson, si Edward Masayon. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Noong August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda kasama ang kanyang legal team na sina Attorney Joanna Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Interina at yung kasama yung abogado ko na si Attorney Ange May Bagudio sa isang hotel sa Quezon City. Pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at ininggan niyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Canada na dating abogado ng Kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Ayon sabi ni Attorney Domingo, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa Kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang humawak ng kaso laban kay Pastor. Kasamang kanyang kapatid na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso ni alias Amanda dahil sabi ni Attorney Domingo ito ay para sa seguridad nila sapagkat may natatanggap daw silang security threat. Noong mga panahong iyon, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda, si Blenda Portugal, kung saan tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto na niyang sumuko. Kaya lang may mga nagsusulsul daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Nakiusap niya lang siya sa akin na tulungan ko siyang maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking. At nanghingi pa siya ng ebidensya kung meron daw akong naipon or naitago ng mga patunay sa sexual abuse. So, ipiniliwanag ko sa kanya na wala akong ebidensya dahil hindi ako kasama sa mga pangyayaring iyon dahil nagsimula lamang ako bilang full-time noong 2019 at hindi rin ako biktima ni Pastor kaya wala akong maibibigay na ebidensya. Sinabi ni alias Amanda na mag-focus na lang ako sa human trafficking at maghanap ng mga ebidensya kung mayroon pa akong naitatagong impormasyon. Sinabi ko sa kanya na maghahanap ako ngunit
wala talaga akong ebidensya dahil hindi naman talaga totoo ang mga aligasyon. Sabi ni Attorney Domingo na hinahanapan daw nila ng butas upang makasuhan at madisbar si Attorney Israel Torion upang mawala na daw ito dahil sabi niya magaling daw ito. So sa panahon ng KOG Sage sa Davao City noong August 24 hanggang September 8, 2024, everyday kami nagmi-meeting kasama yung mga staff ni Sen Risa, yung PNP, CIDG, nandun yung US Embassy, yung NBI, ang Department of Justice at yung mga tumiwalag sa kingdom mula sa Amerika na sina Ann Lagerder at Arlene Stone. Pinag-uusapan ang plano kung paano ma-extradite or ma-extraordinary rendition si Pastor sa US at paano pabagsakin ng kingdom. Break, mama. Unahing Papabreak natin pinag-uusap. yun, Maganda yung binanggit niya sa portion na yun, Pinag-usapan noon pa last year or 2 years ago ni Hontiveros at nakikipag-coordinate na pala siya, mga kababayan, para dito sa extradition ni Pastor Kibuloy o pagpapatapon sa Amerika at binulgar ni alias Rene. Maganda yung mga sinabi niya dito at malinaw yung witness tampering. Ma'am, we can proceed na siguro sa commentary. Mukhang bastante na siya. We can put out the video na and then balik tayo sa statement ni Hontiveros, Ma'am Lorraine. Sige, balik natin dun sa statement. Thank you sa technical team. At least nakuha natin ang mga direktang pahayag ni alias Rene. Isa po sa niloko, pinaikot, pinribe o sinuhulan upang gumawa ng mga paunang masamang testimonya laban kay Pastor Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ, kay former President Duterte at kay Vice President Sara Duterte na binawi niya at ibinulgar si Hontiveros. Go ahead, ma'am. Ma'am, unmute ka, ma'am. So, listening to Rene is very shocking. Very shocking, no? Hindi senador itong babaeng ito, kriminal. 'Di ba? Yes. So, and she has a very disturbing pattern. Hindi ito first time ginawa ni Risa Hontiveros. Kay CJ Corona ginawa din niya ito. Yes. At saka yung listening to the detailed account, no, of Rene, parang Grabe. gosh, 'di ba? Talagang walang moralidad itong babaeng ito, no? I'll continue what she said, ha. Right, ma'am. So, basically muna, Eric, ano ba yung very active yung participation niya, tagabigay ng pera, doon pa tumira sa condo niya, 'di ba? Talagang tinuruan pa kung ano yung kasinungalingan sasabihin, 'di ba? So there's so many things that we can say about this, so we'll have to be very systematic because I don't want to miss a thing, no, para makita ng taong bayan kung anong klase ang pagkatao ni Risa Hontiveros na naglilinis-linisan pero napakawalang hiya, napakasama, napakasinungaling, no? Okay, so hindi lang Ma'am, yun. gusto ko lang ma-emphasize, Yeah. the acts of witness tampering by Hontiveros ay both deliberate and historical. Yeah. Deliberate meaning to say intentional na ginagawa niya Yeah. dahil may Yeah. gusto siyang sirain ng mga target. Former President Duterte, Vice President Sara Duterte, and Pastor Kibuloy and the KOGC. Deliberate, no? Ibig sabihin, ginamit niya ang poder, resources ng komitiba at ng Senado, at pati po ang proseso ng mga committee hearings. Pero dinaya naman niya ang testigo at testimonya na binuking ni alias Rene. Historical in the sense na binanggit din ni Ma'am Lorraine. Ginamit niya ito na style sa impeachment laban kay former Chief Justice Renato Corona. At ma'am, huwag mong kalimutan, ginamit niya rin ito sa anti-drug war investigation niya kay former President Duterte na tinago nila ang mga minor de edad na witnesses kasabwat ang isang arsobispo na kinasuhan nila Attorney Perdito Pasio at dating Congressman Jing Paras ng kidnapping or abduction. Kaya napilitan silang ilabas. Ito tungkol yata ito, ma'am, sa Kian de los Santos investigation sa Caloocan. She has a pattern of criminal behavior. I agree. So, I'll continue what she says. Right, ma'am. But first of all, she said it's about time for Pastor Kibuloy
for Apollo Kibuloy to be extradited to the United States of America. Mhm. Wow, really? Really? I mean, she's a senator pero hindi niya alam na bawal ito. Kasi nga Mhm. meron ng kaso si pastor, 'di ba? So hindi pwedeng makialam ang ibang bansa, 'di ba? Yes. So, okay, so and now she says he trafficked women and girls from around the world. Justice demands that he answer for these crimes in the very places he committed them. As chairperson of the Senate Committee on Women, Children, and Family, which heard the heartbreaking testimonies of women Kiboloy preyed upon, I am Ma'am, yung, relieved. yung second Yeah. paragraph, ma'am, very libelous yun, ha? Yes, Very criminally this is not insinuating. true. Kasinungalingan ito. He Sobrang traffic women and girls. outright lie ito. Once again, Risa Ontiveros is caught with her pants down. Mhm. Nagsisinungaling, outright lie coming from this supposed senator but who's really very talagang prevalent ang criminal behavior nitong taong ito. Tama. Okay? So, Ma- she says, no? mabigat ito, mama, ang paragraph Mabigat 2 yan. kasi wala pong conviction in court si Pastor Kibuloy. In fact, ang kinakaharap niyang kaso, paano naging trafficking, isang tao lang ito at gawa-gawang kwento na na-dismiss na po ito sa prosecutor's office twice sa Davao. Binuhay ito ni Marcos, ni Romualdez at nila Boying Rimulya at that time na gusto nilang patiklopin at paluhurin si Pastor Kibuloy, ang KOGC at ang SMNI. Go ahead, Ma'am Lorraine. Sige, as chairperson daw of the Senate Committee on Women, Children, and Family, blah, 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 I am relieved that not one but two jurisdictions want to hold him to account for his crimes against women and girls. So, in other Wow. words, she's saying again, no, that foreign courts are superior to our local courts because Pastor is now in jail in a Philippine, facing his cases in Philippine courts, di ba? Pero siya Correct. ayaw niya yon, di ba? So, and then this hypocrite, no, this hypocrite has never once said anything about the rapes of our children. Did this break your heart, Risa Ontiveros, that our children were been raped by the NPAs? Meron ka bang sinasabi? Mhm. Wala kang sinasabi, di ba? Not a word from you. Namimili ka, in other words. Katulad ng pamimili mo ngayon na you're so outraged by the corruption kuno-kuno of the Vice President and yet you are so deathly silent about Bongbong Marcos's Yeah. corruption. Correct. Okay? Okay, and then she And says, ma'am, yeah, please emphasize, ma'am, mga kababayan, there is no rape case filed against Pastor. Wala Yeah. po. At pangalawa, susugan ko binabanggit ni Ma'am Lorraine. Did we hear any single word of condemnation mula kay Risa Ontiveros using her position in the Senate para kundinarin o kanyang pasamain at labanan ang hindi lamang ang rape ng mga kabataan sa loob ng CPP, NPA, NDF, kundi pati na ang panggagahasa ng mga ginagawa ng mga adik na kanyang pinoprotektahan? Sa buong bansa, nakarinig ba tayo na kinundina niya ang panggahasa at pagpatay sa 6 na taon doon sa Cebu, 6 na taong gulang, sa Bulacan, nanay at anak, minasaker pa, ginahasa na minasaker pa, narinig ba natin ang boses niya? Pero kung makakundina siya kay Pastor Kibuloy, as if si Pastor Kibuloy ay convicted na at nakita niyang ginawa ni Pastor Kibuloy, tarantado talaga itong pagkatao na uri ng pagkasenado, ng pagkatao ni Ontiveros. Ito ang mangyayari sa kanya at ito ang dapat sa kanya, yung sinulat niya dito. Sinabi niya tungkol kay Pastor, wala na siyang dapat matirang kahit katiting na impluensya sa Pilipinas. Sinabi niya yon. His continued presence in this country still emboldens his followers to harass the very survivors who found the courage to speak against him. Survivors, you mean to say, like Rene, the ones that you put up to lie against Pastor, right? You liar, 'di ba? You criminal, 'di ba? So, and then he say, dapat itong taong ito, sisiguraduhin ng Pilipino, no, na wala na siyang matitirang kahit ni katiting na impluwensya sa Pilipino. Sandali ka na lang, Risa Ontiveros. Napakawalang hiya mo. Napakawalang hiya. O napakasama mong tao. Dapat wala ka ng impluwensya. No, okay, so and then she says,
Sige ma'am, go ahead. The Department of Justice must act with dispatch to clear the road toward extradition. Napakawalang hiya, napakasama. Panahon na para papanatagin ang buhay ng mga biktima. Biktima, yung mga biktima Siyang ang binayaran bibiktima. mo. Si Ontiveros ang biktima, hindi si Pastor. At saka yung mga pinapaharap ni Risa Ontiveros, ikaw walang hiya ka, Risa Ontiveros ka. Yung mga pinapaharap mo dyan, mga binayaran mo, mga binigyan mo talaga ng material support para wasakin ang pagkatao ng napakabubuting mga tao katulad ng ginawa mo kay CJ Corona. Correct. And when you scratch all of this, bakit niya ginagawa ito? Gustong mag-president ito. Political ambisyon. Oh my God. Wake up. Ambisyusang oportunistang hambog na tarantado. Wow. Hambog Diba? na tarantado pa at ambisyosa na wala sa lugar. At Lumabot para ka muna ng makapag-ambisyon, ma'am, 1%. tatapakan niya. Ano yun, Eric? Tatapakan niyang pagkatao ng mga Yeah. matitinong tao sa lipunan, kagaya ni Pastor Kibuloy, ni President Duterte, ni Vice President Sara Duterte, para magpasikat. Yeah. Napakababa ng pagkatao ng taong ito. Napakababa, sinungaling, ng babayad. And for her political ambitions, she will destroy lives and reputations of good people. 'Di ba? Dahil napaka-ambisyosa. Alam mo, kulang na lang, Risa Ontiveros, kulang na lang kumain ka ng manok na buhay para maging president ka. Pero pucha, kahit 1%, the Ano yung tawag mo sa Filipino kanya? people hate you. 1.01% sabi mo, di ba? Isang taon na ang survey, paulit-ulit, iba't ibang survey firm, hindi pa rin siya nakakalagpas sa 1.01%. Grabe, di ba? I mean, lahat na lang ginawa niya. Sila ni Ronald Llamas, yung uyab niya, no? Yung campaign manager niya. Yung kanyang pubo. Yeah, FOBO niya. Oh my God. FOBO, oh my God. Alam mo ba ito, blinak niya ako? Blinak niya ako kasi sinasabi ko yung katotohanan tungkol sa kanya. Nilamas, ma'am. Yeah. Ito hindi, Takot siya sa'yo. Risa. Si Si Risa. Ontiveros. Takot sila sa'yo. Kasi you can speak the truth right before their faces. Yeah. And you know, I really hate when people do this, when they lie about other people. I hate liars. I really hate liars. And then, because we know Pastor, we know his heart. We know the goodness of Pastor's heart. And we know that people like this criminal mind person, yung mababang pagkatao na ito, biro mo nagbabayad siya ng mga witnesses to lie about Pastor and PRRD and the Vice President para sirain. Di ba anong klaseng Grabe, tao yan? desperado. Grabe, tsaka walang kwentang tao. Alam mo, Risa Ontiveros, you take away everything, no? Take away everything. Let's just talk about you. There's just 2 words for you, eh. Walang kwenta. Wala kang kwenta yung pagkatao mo. Tugilan mo na yung ambisyon mo. Alam mo, bumalik ka na kung saan ka nang galing. At sana, hindi lang sana, mangyayari yun. Nangyayari na walang matitira ni katiting na impluensya mo sa Pilipino kasi napakawalang hiya mo. Agree. Ma'am, doble po mga kababayan ang kanyang pananagutan. Bakit? Ang tampering and coercing of witnesses sa official committee hearing o legislative process ng Kongreso ay krimen. Pero kung ginawa mo ito bilang ikaw mismo senador at bilang committee chairperson ka pa, ginamit mong poder at kapangyarihan mo sa Senado, ginamit mong resources, yan po ay mas malala. Kaya I would agree kay Ma'am Lorena, these are patterns of criminal schemes na inilulunsad ni Ontiveros, both deliberate and historical. Kasi hindi ito first time na ibinulgar siya ni alias Rene. Yung paggamit niya ng 2 o 3 minor de edad na tinago nila ni Chel Jokno doon kay, I think the Archbishop was Ambo David. At nabuking ito nila Attorney Topacio at nila former Congressman Jing Paras para namang magsinungaling na naman sila sa anti-drug war campaign nila or expose o propaganda laban kay former President Duterte. Ito ay 3 or 4 na niyang beses na ginagawa. At para mapatigil ito, inaharas niya mga nagbubulgar nito kagaya sa amin nila Ma'am Loren. Kinakasuhan niya kami sa Department of Justice ng cyber libel. Na-dismiss ito, nag-appeal pa siya ulit.
At nag-appeal pa ulit, di pa siya kontento ha. At ngayon, pareho na sila ni Trillanes. Mga kababayan, pag sila ang umatake, kagaya ng atake niya kay Pastor Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ, okay lang, dapat hindi ka pumalag. Pero pag sila ang inexpose sa kanilang kabulukan, aba, tatakbo siya sa gobyerno at kakasuhan niya kami. Ihaharas niya kami. Gagamitin niya yung poder niya. Gagamitin Correct. niya yung pagka-senator niya. Tapos alam mo, napaka-fake niya na tao. Na, you know, she's so amusing. She's so ridiculous, no? Na pag pinanood mo, kasi namomonitor ko siya no? Napapanood, pinitignan ko yung mga comments sa kanya. Pinagtatawanan ka, Risa. You know why? Because you're phony. Napaka-fake niya. Alam mo, meron isang award na, I think yung mga kaharap niya, farmers or something. Ah, Tapos meron siyang sinabi na, alam nyo, naalala ko nung college, nag-immersion ako. Diyos ko po, di ba? Diyos me, talaga, immersion, college. College, 48,000 million years old ka na. Kailan yun, di ba? Yun lang pinagmamalaki mo, na nakiisa ka sa paghihirap nila, yung college immersion mo. She really, and this is why people hate her. And I Yeah. know that, you know, why do I say that? You know, Risa Ontiveros, people hate you because you're so phony. Your greed and your lust for power is just so embarrassing to look at. It's just so yuck. It's so off-putting, no? Nakakadiri talaga kasi like I said, no, pinapanood ka namin, pinagtatawanan ka na kasi parang committee. ganid na ganid ka sa kapangyarihan, kulang na nga kumain ka na lang ng manok na buhay o O umapak kaya sumayaw sa bubog. mga basag na bubog ng Yeah. bote. Nag-beauty queen na gano'n siya, nag-beauty pageant siya. Naku, ano yun? Ano yung look niya na yun? Di ba? Hala, ano nangyari dyan? Di ba? Tapos nagsusuot siya ng Muslim na di daw. Grabe, di ba? Talagang phony. Napaka-phony. Tsaka Phony napaka-shallow. talaga. At makita natin mga kababayan, ang pattern niya, hindi lang siya ambisyosa, manggagamit pa. Ginagamit niya Yeah. ang mga tao, Yes, ginagamit user niyang yan. resources. Yan, naalala mo ito, Ma'am Noreen, mga kababayan, pinapabalik sa kanila ng COA ang mahigit 1 billion pesos sa PhilHealth na Yeah. dinaya nila at ginamit nila sa kanilang bonuses. Extravagant bonuses. At sa pag-alam ng mga journalist na nagkalkal nito, ginamit niya yun para sa pangangampanya. Bago pa mangampanya, ginamit sa pagbayad sa media dahil nga siya ay nakakadiskarte sila kay Noynoy Aquino. So, ibinalik ba nila ang 1 billion mahigit na pesos, 1 billion na pundo ng PhilHealth na Correct. dinaya? Hindi nila binalik, Ma'am Lorraine. Magnanakaw yan si Risa. Ano pang tawag dyan? Di ganun talaga. At huwag nating kalimutan mga kababayan na ito din siya ang pasimuno nitong hindi lang laban kay Pastor Kibuloy, kundi yung pangbabastos kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Kaya nang inilabas ni Rene na ang pagpaplano pala sa pagpapa-extradite kay Pastor Kibuloy ay 2 years ago niya pang pinagdidikdikan at nakikipagsabwatan pa siya sa taga-DOJ, taga-DFA gamit ang pagkasenador niya. Yan palang mismo mga kababayan is illegal. Bakit? Yan po ay influence peddling, tantamount to graft and corrupt practices. Ginagamit mo ang poder mo para gumawa ng masama na hakbang doon sa mga targeted individuals na wala pa namang conviction or desisyon sa korte para hatulan mo. Napakasama po ng ganyan. Ganyan ang ginagawa niya kay Pastor Kibuloy ngayon. Alam mo Eric, no, ang hindi alam ng meron ako kwento sa inyo ha. Mula pa nung bata ako, meron akong gift, no. Yung gift ko, kaya ko makita yung mangyayari sa iyo. No, so when I was reading her statement, you know, the statement that came out that really jumped out was wala na siya dapat matirang kahit katiting. Impluensya. Alam mo, sinabi ko to sa group chat natin, yan ang mangyayari sa kanya. Kasi I really felt it. Talaga, you know why? Because ngayon pa lang, she's so irrelevant, no? People, she's like a joke. She's like a punchline. That's all you are, Risa Ontiveros. You know why? Because you have no integrity. You have no integrity. You have no love for country. You're a phony person. You're so sama mo. You're a liar. Wala kang integridad. Wala kang dangal. At you're so corrupt. You're a corrupt politician. And wala kang, di ba meron siyang insertions, meron siya sa PhilHealth.
Di ba galit na galit siya doon sa Baho ng insertion na reputasyon mo. Wala kang kwenta, Risa. No? 3 Wala kang billion yata ma'am ang binulgar sa kanya nila Anthony Taberna at Jerry Baha. Oh my goodness, Galit how na galit much? siya. 3 billion pesos. Ang insertions, sila nila Grace Poe. Nung panahon patay-tahimik sila at may isa pa siyang pinalusot na almost 700 million flood control. Hindi na na-sustain nila Anthony Taberna at nila Jerry Baha pero twice or thrice kung nakita yung pag-broadcast na yun, challenge nga siya eh. Kung nagsisinungaling kami, pakita mong dokumento mo na mali ang hawak naming dokumento. Napamimi dyan si Ontiveros. You're correct about that. In pointing Ma'am Lorraine na mas maintegridad si Pastor Kibuloy, mas may integridad si Vice President Sara Duterte at si Pangulong Duterte, God. at mas matino, di hamak ang record ni Pastor Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ kumpara po sa Eric, marumi at mabahong political record ni Ontiveros. Eric, integridad. Wala siya sa katiting ni Pastor. Si Pastor nasa piitan ngayon kasi hindi siya lumuluhod kay Bongbong Marcos. Correct. Ang ina mo, kain suka ka. 'Di ba buong buhay mo Marcos ibagsak, Marcos Oo. diktador tuta. Ano ka ngayon, Risa? 'Di ba? So Kain buong buhay suka. nakakahiya ka. Nakakahiya na eto na galit ka sa pandarambong. Unang-una sa lahat, mandarambong ka din. At Yeah. pangalawa, pinagtatakpan mo ang pinakamalaking pandarambong sa Pilipinas na si Bongbong Marcos ang gumawa. Kasama ka sa cover-up at resibo mo yan. Kaya huwag ka nang mamisteryohan dyan sa 0.01% mo, hayop ka. Wala Yan palang na yan. 1%, ma'am. Mali pala ako. Akala ko 1.01. Sabi mo, Hindi, 0.01. 0.01. Ah. Diyos ko Lord, wala pang 1%, wala pang ang 0.1, buti pa si John Vic 0.1%. Ah. dahil dun sa ano, ma'am, dahil dun sa muscle sleeve ni John Vic. Tapos natalo sila ni Nicolas Torre, 1%. Tapos ito si Gagong Nicolas Torre, proud pa Naniwala siya. naman. Proud na proud siya. Salamat naman naalala niyo ako, Gagong 1%. Naalala ka talaga namin dahil kakasuhan ka. Kakasuhan ka at paparusahan ka. Pag-alala, may araw kayong lahat, no? Lalo na yung At atake saka, mo sa KOJC. Alam mo, Eric, no, ang sabi sa akin ng kaibigan ni Risa, no, dahil sinabihan siya, bakit mo pinagdidiinan yan yung si Vice President? Pwede ba pabayaan mo na lang siya? Sabi niya, hindi. Kasi pag nanalo yan, mapepreso ako. Yan. So, Tama. alam niya, pero hindi dahil vengeful si Inday eh. Hindi siya vengeful eh. Kung hindi dahil meron kang krimen na ginawa, no? At yun yung pagnanakaw mo. At yun ang Pawalang dapat hiya gawin. mo. Singilin at parusahan kayo. Yun talagang dapat gawin. Alam mo ano, you know that I'm a writer. You know that I'm a writer and I really need to express myself, no? Mm. I can only think of one word. Putang ina mo, Risa. Putang ina mo. Talaga, napakawalang hiya mo. Walang hiya, Napakasama that's mo. the word. Ginawa mo ito sa Pilipinas, napakawalang hiya mo. Wala kang integridad. No, tapos yung sinasabi mo, sinisiraan mo si pastor, no, na napakabuting tao. Sinisira mo yung kanyang reputasyon. At saka alam mo, Risa, napakamalas mo. Napakamalas mo kasi never mo makikilala ang mga tao sa KOJC and they are the kindest people that I ever. You don't deserve to know. You deserve your akbayan people with you. Yan, mga lason ninyo.